Alamin ang latest weather update ngayon dito sa Sir Aris Official Weather News Today. Unahin muna natin ang super typhoon na si Ophel. Patuloy nga itong kumikilos papalapit ng landmass ng Northern Luzon area. At kanina alas 10 ng umaga, ito ay nasa mga bahaging karagatan na silangan ng Divilacan, Isabela. Taglay ng super typhoon na si Ophel, ang lakas ng hangin umabot hanggang 185 kilometers per hour malapit sa gitna nito. At ang pagbugso ng hangin naman aabot hanggang 230 kilometers per hour. Ito ay kumikilos sa direksyong west-northwest sa bilis naman na 15 kilometers per hour. So inaasahan nga natin ngayong araw ay posible itong maglandfall dito sa bahaging ito ng Northern Luzon area. Samantala, sa labas ng ating Philippine Air Responsibility, ang tropical storm na may international name na Manye ay patuloy din po nating minomonitor at nag-issue rin naman po tayo ng tinatawag na Tropical Cyclone Advisory para sa nabanggit na sama ng panahon. So ano nga ba yung magiging epekto muna ng bagyong si Ophel dito sa ating bansa? So yung nakikita nating image naman ngayon ay mula po sa ating Pag-asa Baler Radar Station. So ang mga radar po natin ay nakakalat sa iba't ibang bahagi ng ating bansa at nakikita niya yung mata ng bagyong si Ophel at yung makakapal na ulap na associated with this particular weather disturbance. At kung mapapanatili nito yung ganitong forma, asahan nga natin yung maraming areas ng Northern Luzon at ilang bahagi ng Central Luzon ang posibleng ulanin simula ngayong hapon hanggang bukas. Ano nga binasa natin pagkilos? Unahin natin yung forecast track ng bagyong si Ophel. So makikita po natin, yung 8 o'clock location ay halos nandito na sa karagatan sa silangang bahagi ng Northern Luzon. At posibleng sa pagitan ng alas 12 hanggang alas 5 ng hapon ngayong araw ay maglandfall po ito dito sa may bandang Cagayan area. Subalit, dapat handa rin yung mga kababayan natin dito sa northern part ng Isabela. But generally, lahat ng babanggitin po nating lugar na may warning signal, maglandfall man sa inyo or hindi, tumawid man sa inyo yung bagyo, ay dapat handa po tayo. So bukas or mamayang gabi naasahan natin na nakatawid na ito dito sa northeastern part ng Northern Luzon at posibleng nandito na sa dagat sa pagitan ng Babuyan Island at ng hilagang bahagi ng Cagayan. Samantala, bukas naman ng umaga, inaasahan natin na nandito na siyang bahagi ng karagatan, halos nandito na sa northwestern boundary ng ating Philippine Area of Responsibility. At makikita natin, all throughout the forecast period, posibleng mag-recurve ito hanggang sa darating na Tuesday ay manatiling or maging isang low pressure area na lamang ito. Patuloy tayong magmo-monitor para kung magkaroon ng pagbabago sa forecast speed, direction and intensity sa mga susunod na araw ay ipapalaw po natin yan sa ating Tropical Cyclone Bulletin na ipinapalabas na po natin every 3 hours. So ano nga ba yung mga wind signal na nakataas sa mga oras nito dahil sa sitwasyon regarding Ophel? Meron po tayong wind signal number 5 no dito sa northeastern portion ng mainland Cagayan. So ang palugit or lead time ay less than 12 hours na lamang dahil nga posibleng this afternoon ay maglandfall na dito sa eastern part ng Cagayan or northeastern part ng Isabela itong sentro ng bagyong si Ophel. Samantala, wind signal number 4 sa naka-highlight ng red, Babuyan Island, northern and eastern portion of mainland Cagayan at northeastern portion ng Isabela. Sa lugar na naka-highlight naman na orange, we have wind signal number 3. Ito po yung Batanes, natitirang bahagi ng Cagayan. Itong northern, central at southern portion ng Isabela, northern portion ng Apayao, northern portion ng Ilocos Norte. Para po sa kumpletong listahan ng mga munisipalidad na nakapalaw po, for example, dito sa northern, central and southeastern portion ng Isabela, mangyari rin lamang pong tingnan yung ating official document na naka-upload po sa ating official website bagong.pagasa.dost.gov.ph. May PDF file po doon na pwede lang i-download at nakalista po doon yung kompletong list ng mga munisipalidad dito sa mga nababanggit nating bahagi na may mga warning signal. Samantala, areas na naka-highlight ng yellow, yan po yung may wind signal number 2 dito nga sa western at southern portion ng Isabela, northeastern portion ng Quirino, sa natitirang bahagi ng Apayao, dito sa may bandang Kalinga, sa northeastern portion ng Abra, ganun din sa eastern portion ng Ifugao, eastern portion ng Mountain Province, warning signal number 2 rin or wind signal number 2 dito sa natitirang bahagi ng Ilocos Norte at saka sa northern portion ng Aurora. Wind signal number 1 naman, naka-highlight ng light blue sa natitirang bahagi ng Isabela, natitirang bahagi ng Quirino, sa Nueva Vizcaya, sa natitirang bahagi ng Mountain Province, natitirang bahagi ng Ifugao at Abra, sa northern part ng Benguet,
dito rin sa may bandang Ilocos Sur, sa northern portion ng La Union, sa northern at saka central portion ng Aurora. Ngayon sa mga kababayan natin na nakatira sa mga lugar na may warning signal number 1, lalong-lalo na dito sa mga lalawigan sa kanlurang bahagi ng Luzon, maaaring hindi nyo pag-anong nararamdaman yung epekto ng bagyo, no? Dahil medyo may kalayuan pa kayo dun sa makakapal na ulap na dala ng bagyong si Opel. Pero ang lead time po ng wind signal number 1, 36 hours or less. So, posibleng ngayon, makakaranas pa kayo ng generally fair weather or maybe maulap pa lang, wala pa yung matinding pag-ulan or hangin, pero habang lumalapit yung bagyo, simula ngayong hapon, asahan nyo, dahan-dahan pong magmamanifest yung epekto sa mga lalawigan na may warning signal number 1, lalong-lalo na dito sa kanlurang bahagi. So, ang wind signal po ay patungkol sa lakas na hangin na dala ng bagyo. So, kapag mas mataas ang wind signal, siguradong mas malalakas ang hangin. Ang hangin ay pwedeng makasira ng mga bahay na gawa sa kahoy, light materials, pwedeng makapagpatumba ng mga poste ng kuryente, even yung mga billboards na hindi po nakatiklop yung mga nakadisplay na materials, and then pwede rin makapagpatumba ng maraming uri ng pananim sa mga lugar na may warning signal number 5, 4, 3, and 2. Samantala sa lugar na may warning signal number 1, yun na naka-highlight ng blue, ay paminsan-minsan pag-ulan at pagbugso ng hangin yung pwedeng maranasan. So basically parang sasabihin natin yung warning signal number 1 parang wala namang gaano epekto, pero dapat maging handa pa rin po tayo, no? Regardless of warning signal, lalong-lalo mga po yung may higher warning signals. Paghanda natin yung parating na bagyong si Opel. And by this time, hopefully ilang araw na tayo nagbibigay ng babala, ng anunsyo. Sa mga araw na ito, hopefully meron na po kayo enough stocks for maybe the next 2 days or nasa designated evacuation centers na po sila para po maiwasan yung peligro ng paparating bagyo si Opel. Samantala, yung mga pag-ulan naman ang pag-usapan natin, kanina yung lakas ng hangin, no? Pag-ulan. So simula ngayong araw hanggang bukas, ng alas 11 ng umaga ngayon hanggang alas 11 ng umaga bukas, matinding pag-ulan inaasahan dito sa areas na naka-highlight ng pula. Intense to torrential rains, lalawigan ng Cagayan at ng Isabela. Samantala, heavy to intense rains naman dito sa Ilocos Norte, Apayao, Kalinga, Mountain Province, moderate to heavy rains dito sa may bandang Abra, Ifugao at Nueva Vizcaya. So bakit ang concentration ng maraming paulan dito? Dahil nga simula ngayong araw hanggang bukas, yung paglandfall ng bagyo, yung mas malapit sa sentro, tinatayang mas maraming matatanggap na paulan. Pero basta masasakupan ng bagyo, may inaasahan pa rin po tayong paulan sa ilang bahagi ng ating lalawigan. Lalong-lalo na mga nitong nagdaang araw, no, apektado po ng mga previous bagyo itong Northern Luzon area. Dapat po, ngayon handa na po tayo, gaya ng nabanggit ko kanina, designated evacuation centers na nasa higher grounds. And then, yung mga kababayan po natin na nasa low-lying areas, yung mga kababayan natin na malapit sa mga mountainous slopes, kung di man nakapag-evacuate, dapat maging alerto sa mga posibleng pagbaha. Lalong-lalo na rin po yung mga kababayan natin sa mga tabing ilog dahil pwedeng umapaw yung mga water level sa ilog nila, either from ulan na direktang babagsak sa inyong lugar or yung ulan na magmumula sa ibang bayan at yung ilog ay agos patungo sa inyong lugar. So hopefully, nagawa na natin lahat ng preemptive evacuation bago ngayong araw para makasigurado tayong ligtas sa mga potential na impacts ng maraming paulan na dala nga ni Opel. Samantala, simula naman bukas ng tanghali hanggang sa darating na Sabado, mapapansin natin, no? Bagamat walang kulay itong Northern Luzon area, ibig sabihin po niyan, may mga pag-ulan pero hindi na siya pumapatak dito sa minimum na requirement natin or yung minimum amount na tinataya natin pwedeng magdulot ng matinding pinsala. Ganun pa man, dahil nga saturated tong mga lugar ng Northern Luzon, dahil sa previous bagyo at yung tinataya nating bagyong si Opel, ay dapat alerto pa rin. Hindi po agad-agad na babalik yung mga kababayan natin sa kanilang mga tahanan or bahay. So, makinig pa rin po sa magiging payo ng inyong LGUs at saka local DRR officials regarding continuous disaster prevention and mitigation measures at saka para po sa inyong overall na pangkaligtasan. Samantala, yun nga, bukas hanggang sa darating na Sabado, may mapag-ulan. Bicol Region and the Eastern Visayas. Bakit? Yun naman yung inaasahan nating pag-ulan dahil sa paparating na bagyong Pepito. Sa darating naman na Sabado ng tanghali hanggang Linggo ng tanghali, eto, medyo may karamihan na po yung pag-ulan sa ilang bahagi ng Southern Luzon, no? Sa Quezon at saka dito sa lalawigan ng Camarines Norte, Camarines Sur. Inaasahan natin yung intense to torrential
Samantala, moderate to heavy rains naman dito sa mga areas na naka-highlight ng orange or heavy to intense, and then sa naka-highlight ng yellow, moderate to heavy. Dahil after ng bagyong si Opel, inaasahan natin posibleng ngayong darating na weekend naman mag-landfall or lumapit, pinakamalapit from the forecast sa track natin, yung bagyong si Pepito. Papakita po natin yung forecast track naman ni Pepito para mas maliwanagan kayo bakit sa darating na linggo ay ganyan yung inaasahan nating mga pag-ulan, Sabado and Linggo. Banta ng storm surge, no? Dahil sa papalapit na bagyong Opel, meron pa rin tayong mga taas na mula 2 hanggang 3 meters sa coastal areas ng Cagayan, dito sa Babuyan Island at sa Batanes. Ang storm surge o yung daluyong, ito yung malalakas na alon na pwedeng humampas sa mga dalampasigan dala ng papalapit na bagyo. So ilang araw na tayo nagbibigay babala na patungkol sa storm surge na dala nitong si Opel. Hopefully sa mga oras nito, nakalikas na po sa higher grounds yung mga kababayan natin nakatira sa coastal areas na secure or naitali na yung kanilang mga sakyang pandagat, mga bangka, para may iwasang matangay ng malalakas sa pag-alon or bumangga sa mga kapwa nilang bangka at masira. And then yung mga kabahayan dito sa mga coastal communities, hopefully na-secure na rin po natin. In terms of gale warning naman, aside sa storm surge, may mga malalakas sa pag-alon din tayong inaasahan sa paligid ng Batanes, Cagayan including Babuyan Island, Isabela, Aurora, at sa northern coast nga ng Ilocos Norte. So doon sa mga areas na yan, hindi na po papayagang pumalaot ang anumang uri ng sakyang pandagat. At sa mga darating na araw, posibleng pagkatapos mawala ang gale warning dahil sa bagyong si Opel na nakalayo na o nakalabas na ng ating PAR, posible naman magsimula naman tayo ng gale warning dito sa eastern section ng central and southern zone and the eastern Visayas dahil sa parating na bagyong Pepito. So abangan din po ng mga kababayan natin yung gale warning na ini-issue natin every 12 hours, no? Alas 5 ng umaga at alas 5 ng hapon. Ngayon, ano yung coastal waters na outlook natin? Within 24 hours, yun nga, binanggit natin, rough to very rough sea conditions sa mga lugar na may gale warning. Sa lahat na may mga warning signal, yung mga bahaging karagatan, hindi na po papayagang pumalaot ang anumang uri ng sakyang pandagat. As much as possible, manatili po tayong nasa inyong mga komunidad safely at pumalaot na lamang kapag assured na tayo na totally wala na ang bagyo sa ating lugar at magiging banayad na hanggang sa katamtaman ng pag-aalon ng mga karagatan. But for now, possibly hanggang sa darating na weekend at even Mondays and Tuesday, asahan po natin na talagang inasa natin yung mga pag-alon sa paligid ng nakararaming bahagi ng Luzon and some parts of Eastern Visayas. So yun po ang update natin sa bagyong si Opel. Samantala, punta naman tayo sa bagyong si Manny na nasa labas pa ng ating air responsibility, no? Kaninang alas 10, ang layo, 1,900 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Tropical storm category po ito. At base sa pinaka-latest tropical cyclone advisory, posibleng ang mamayang gabi pumasok ito ng ating PAR. Pag pumasok ito ng PAR, bibigyan po natin to ng local name na Pepito. At kung titingnan natin yung forecast track, posibleng mag-landfall ito either dito sa may bandang northern part ng Eastern Visayas or dito sa Bicol region sa darating na Sabado ng gabi hanggang sa Linggo ng umaga. Pwede pang mabagi sitwasyon, makikita natin yung area probability na nagpapakita ng mga potential pang lugar na pwedeng maging aktual na tamaan ng sentro ng bagyong potential na Pepito within the forecast period. So dapat maging handa rin yung mga kababayan natin sa central and southern Luzon, eastern Visayas, and possibly northeastern part ng Mindanao para dito sa parating na bagyong si Pepito.